Magandang araw kapatid! Welcome sa Tuklasin Mo channel. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang istorya ng dalawang taong pinagtagpo. Magiging hadlang nga ba ang kahirapan ng lalaki para iwanan siya ng mayamang babaeng iniibig at mapagtatagumpayan kaya nila ang mga pagsubok na kahit pilit silang pinaglalayo ng tadhana. Kaya alamin natin ang istorya mula umpisa hanggang dulo na tiyak maghahalo ang iyong mga emosyon. Ating kilalanin ang magandang binibini na ito na nagngangalang Miriam na nagmula sa isang kilala at mayamang pamilya. Nakapagtapos ng pag-aaral sa isang sikat na university. Subalit ang babaeng ito ay simple lamang ang pamumuhay mula sa pananamit at hindi siya maluho sa katawan na gaya ng mga alahas at kung ano-ano pa. Subalit ang ina ng babaeng ito ay isang mayamang lalaki ang pangarap mapangasawa para sa kanyang anak. Isang araw, dumalo sa isang selebrasyon ang ina ng babae. Nakilala nito ang anak ng kanyang kaibigan na nagmula sa mayamang pamilya, nagmamay-ari ng mga malalaking negosyo at kilala sa kanilang lugar. Kaya naman itong lalaki na ito ang gusto ng kanyang ina para sa kanyang anak at gumawa siya ng paraan upang magkakilala ang dalawa. Ngunit isang araw, mayroon isang pangyayari ang magpapabago sa takbo ng buhay ng dalawang mag-ina. Isang beses sa isang buwan, pumupunta si Miriam sa isang animal shelter na may dalang mga pagkain para sa mga aso at pusa. Sobrang bait ni Miriam sa mga hayop. Isang araw, nakilala niya ang isang mahirap na binata na nagngangalang Thomas. Isang beses sa isang linggo ito kung pumunta sa animal shelter sapagkat sinusuportahan nito ang kanyang pag-aaral. Lagi sila nitong magkasama, nagkakakwentuhan, nagbibiruan at nagtatawanan. At madalas magkasama kung kumain. Kaya naman hindi maiwasan ng dalawa ang unti-unting mahulog ang loob ng isa't isa. Isang araw, na-realize ni Thomas na mahal na niya ang dalaga. Pero kailangan niyang pigilin ang sarili dahil alam niyang langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. Mayaman si Miriam, siya naman ay isang hamak na mahirap lamang. Natatakot siya na baka isang araw ay hindi siya ang tipo ng lalaki ang gusto ni Miriam. Subalit isang araw, naglakas ng loob si Thomas na sabihin sa dalaga ang totoong nararamdaman dahil hindi na niya kayang pigilan ito sapagkat ito ang isinisigaw ng kanyang puso. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon, tugon ng dalaga. Pero ang kanyang kalooban ay gusto na niya ang binata dahil mahal na niya ito. Nakikita niya ang dedikasyon nito. Masaya siya pag magkasama sila at higit sa lahat, mabait ito, maalalahanin at mapagmahal. Nabihag na nga ang puso niya ng binata. Subalit isang araw, natuklasan ng kanyang ina na may kadit siya na isang mahirap na binata. Kaya naman galit na galit ito sa kanya at ang sabi nito, "Pinag-aral kita sa isang maganda at sikat na university. Huwag mong sirain ang mga pangarap ko para sa iyo. Hindi siya nararapat para sa pamilya natin. Pira lang ang habol niya sa iyo at hindi ka niya kailanman mamahalin." "Hindi ko alam kung saan mo ito nalaman," sagot ng kanyang anak. "Hindi ko pa siya boyfriend, pero mabait siyang tao at may mabuting puso. Gusto ko na siya at mahal ko na siya. Balang araw, sasagutin ko siya." "Nasisiraan ka na ba ng ulo?" tugon naman ng kanyang ina. "Hindi ko gusto na patuloy ka pang makikipagkita sa hampas lupa na iyon." Kaya naman nagkulong ang dalaga sa kanyang kwarto sa loob ng 5 araw habang naaalala ang kanilang masasayang alaala ng binata. Kasabay nito ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sobrang namimiss na niya ito at hindi niya alam ang gagawin. Subalit kailangan niyang sundin ang tibok ng puso. Kaya naman kailangan niyang sabihin kay Thomas ang lahat at hindi nga nabigo ang babae sapagkat nakahanda si Thomas na ipaglaban ang kanilang pag-iibigan. At buo ang loob ng dalaga na umalis sa kanilang tahanan. Gaya nga ng kasabihan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Masunod lamang ang isinisigaw ng puso. Isang araw, pumunta ng animal shelter ang dalaga upang makausap ang nagpatibok ng kanyang puso. Subalit isang malungkot na balita ang kanyang malalaman. Wala dito ang taong naging bahagi ng kanyang buhay.
at nagtungo siya sa kanilang bahay. Wala rin ito dito. Walang sumasagot sa kanyang mga katok sa pintuan. At umabot ng halos 1 taon na wala silang komunikasyon ng binata. Kaya naman sobrang nalungkot at nadurog ang puso ng dalaga sa biglaang pagkawala ni Thomas. At hindi niya alam kung ano ang totoong dahilan ng biglaang pagkawala nito. Subalit ang kanyang ina ay mayroon itong ipinakilala sa kanyang binata na nagngangalang Nicholas. Siya ang gusto ng kanyang ina para sa kanya. Siya ang nararapat para sa iyo anak, tugon ng kanyang ina. Kagaya mo, galing siya sa isang mayaman at kilalang pamilya. Hindi kanya iiwan na gaya ng ginawa sa iyo ng mahirap na lalaking minahal mo. Ilang mga buwan ang lumipas, unti-unti na nakakalimutan ng babae ang unang lalaking minahal dahil lamang kay Nicholas. At makalipas ang halos 2 taon, pumayag siya sa alok na magpakasal kay Nicholas. Sa bawat araw na lumilipas, sobrang excited ang babae para sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib ng lalaking iniibig. Subalit isang nakakagimbal na lihim ang kanyang matutuklasan. Pagpasok niya sa kwarto ng binata, nakita niya ang cellphone ng fiancé na mayroon text message. Kaya naman kinuha niya ito at binasa ang mga mensahe dito. Malapit nang matupad ang mga plano natin. Nalalapit na ang kasal niyo ng aking anak. Mga mensahe na galing sa kanyang ina. At binasa pa ni Mary Ann ang ibang mga mensahe dito. Gawin mo ang lahat, makuha mo lamang ang puso ng anak ko. Nakipagkasundo ang kanyang ina sa kagaya nila na isang mayamang pamilya. Kaya naman nadiskubre ng dalaga na ang kanilang pag-iibigan ay isang kasinungalingan lamang. Kaya naman sobrang nadurog ang puso ng dalaga sa kanyang natuklasan. Nakasabwat pala ang kanyang ina na mawala ang lalaking kanyang iniibig at yon ay si Thomas. Nakipagkita ang kanyang ina kay Thomas at ang sabi nito, "Layuan mo ang anak ko, hindi kanya mahal, ginagamit niya lang ang kabutihan mo. Malapit nang ikasal ang anak ko." At nag-alok pa ito ng pera sa binata para lamang sa kapalit na layuan ang dalaga. Subalit tinanggihan ito ni Thomas at ganito na lamang ang nasabi ng kawawang binata, "Hindi ko na po guguluhin ang anak nyo sa kanyang fiancé. Ako na lamang po ang aalis at magpapakalayo-layo. Kahit masakit, tatanggapin ko iyon. Mahal na mahal ko po ang anak nyo," dagdag pa nito. Sa natuklasan ni Mary Ann, hindi niya sinipot ang kanilang kasal. Umalis siya ng bahay at lumipat sa isang hotel para doon manirahan. Kaya naman sobrang nagulat ang lahat sa pagkawala ng dalaga. Makalipas ang ilang mga araw, agad na niyang hinanap ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Hinanap niya ito sa lahat ng mga animal shelter sapagkat alam niya na hindi ito titigil sa pagtulong sa mga inabandonang mga hayop. Sa walang tigil na paghahanap, kanya nga nadiskubre na naroon si Thomas. Sa kasamaang palad, wala ito doon noong mga oras na iyon. At sinabi pa ito sa kanya na pumupunta ito dito pag-araw ng Martes. Kaya naman nag-uumapaw sa tuwa ang nasa puso ni Mary Ann nang marinig ito mula sa kanyang kausap. At dumating na nga ang araw ng Martes. Sobrang excited ni Mary Ann na muling makita ang binata. Ang binatang nagpatibok ng kanyang puso. Malayo pa lamang si Mary Ann, natanaw nito ang lalaking nakatalikod na pamilyar sa kanya. Kaya naman patakbo siyang sumisigaw at isinisigaw ang pangalan ng binata. Biglang napalingon ang binata, naramdam mo ang pagkagulat sa kanyang mga mata at pumatak ang mga luha nito nang makita ang dalaga. At bigla namang napatigil si Mary Ann habang nakatitig sa mga mata ng binata. Kasabay nito ang pagpatak ng kanyang mga luha. At saka sinalubong ang isa't isa at niyakap ng mahigpit. At humingi siya ng kapatawaran mula dito. Ilang mga minuto ang lumipas na hindi sila makatingin sa isa't isa. "Bakit hindi mo ako tinatawagan? Bakit ka naglaho na wala man lang sinasabi sa akin?" Sambit ng dalaga sa binata. "Niloko mo lang ako," tugon naman ng binata. "Nagsinungaling sa iyo ang aking ina," tugon naman ng dalaga. Kaya naman umiyak ang dalaga sa balikat ng binata at sinabi ang lahat sa kanya. At naunawaan naman ito ng binata ang lahat ng pangyayari sa dalaga. "Lumipat kami ng tirahan kasama ang aking ina," sambit pa nito sa dalaga, "sapagkat hindi na ako umaasa na muli tayong pagtatagpuin ng tadhana. Sapagkat ang nalaman ko mula sa iyong ina, magpapakasal ka na sa ibang lalaki."
at muli nilang niyakap ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, muli nilang ipinagpatuloy ang nahinto nilang pag-iibigan at wala nang makakapigil pa. At sumama ang babae sa lalaki at ilang taon ang lumipas. Nagpasya na silang mag-isang dibdib kasama sa imbitasyon ng ina ng babae. Subalit hindi ito nakarating sa araw ng kanilang kasal. At makalipas ang ilang mga buwan, nagbunga na ang pagmamahalan ng dalawang taong ito. Kaya naman ang ina ni Mary Ann ay nadurog ang puso. Gusto niyang makita ang magiging apo niya. At napatawad naman ni Mary Ann ang kanyang ina. Kaya naman lalong tumibay ang pag-iibigan ng dalawang taong ito. Kaya ito lang ang masasabi ko na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipili, mayaman man o mahirap. Tayo ay pantay-pantay. Nagmamahal tayo hindi sa pera, kundi minamahal natin ang buong pagkatao ng ating iniibig. At muli ako mag-iiwan ng mga katagang, pinagtagpo nga kayo pero sa akin ka pala nakatadhana. At bago po tayo magtapos, shoutout po kina Everyday, Skylar Guro, Ellen Joy Ferrer, Yorivoy Camps, Junel Ferreras, Top 10 TV PH, Kalufi TV, Arnel Partosa, Sarah Hasan, Ricky Fausto, Hel Lopez, Belma Baruga, Michael Glodo, Ruel Bernados, at Elisa Tinesa Pastoral. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na at pindutin ang subscribe button para lagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng tuklasin mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.